Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na ako. Bumili na ako ng 1 kilong laman ng baka at kalahating kilo ng tuwalya ng baka. Pati na mga rekado para sa kare-kare ng lulutuin ko sa bahay ni Ma'am Crea. 3 klase ng gulay lang naman ang inihalo ko roon. Pechay, talong at sitaw. Tapos peanut butter. Pinakuluan ko na rin ang mga karne para diretso luto na pagkarating ko sa bahay ni Ma'am Crea. Noong maihatid ko na ang lahat ay sakto lang din na bumaba si Tita Gwen. Kakagising niya lang. "Regan, anong ulam ko mamayang tanghalian?" Wika niya pa na tina nagpapaawa. May iniyaw na yan po pa po tayo, tita. Nakalagay sa Tupperware. Ipainit mo na lang po sa microwave para mainit kapag kakain ka na. Nagsaing na rin po ako ng marami para magkasama na rito ang pang-almusal mo at tanghalian. Ipagdadala kita ng kare-kare mamayang hapon pagka uwi ko po. Ikaw Regan, anong iaalmusal mo? Kumain na po ako ng 5 pirasong pandesal na pinalamunan ko ng hotdog at itlog. May niluto rin po akong 2 hotdogs at itlog na sunny side up ang pagkakaluto pang-almusal mo. Okay. Ready na pala ang lahat. Sige na, umalis ka na. Mag-taxi ka na lang para hindi ka na maligaw. Itetext ko na sa'yo ang address ni Crea, pati ng mga landmark na malapit sa condo niya. Para madali mong masabi sa driver ng taxi, hindi rin naman komplikado ang lugar na yun. Kaya hindi ka maliligaw. Okay po, tita. Salamat po. Wika ako pa. Tapos naligo na ako at inilagay sa isang matibay na paper bag ang mga rekado ng lulutuin ko sa unit ni Ma'am Crea. Bumili na rin ako ng nakagarapon na bagoong alamang na sweet. Yung ready to eat na para hindi bumaho ang unit ni Ma'am Crea kung doon pa ako magluluto ng bagoong alamang sa unit niya. Alam ko pa naman na maarte talaga iyon. Nagpaalam na ako kay tita at umalis na. Doon na ako sa may labasang banda ng subdivision sumakay ng taxi. Bihira naman kasi ang dumaan roon sa area namin. Pagkarating ko sa condo lobby, ay lumapit na ako sa reception. Ay ma'am, good morning po. Kay Miss Crea po ako, 12th floor po. What's your name, sir? Tanong noong babaeng receptionist. Regan. Okay sir, kindly wait lang po ha. Uwi ka noon tapos dial na ng telepono. Sa tingin ko ay si Ma'am Crea mismo ang tatawagan noon. Ilang saglit pa ay sabi niya, "Thank you for waiting sir. Okay na po, tumuloy na po kayo sa unit ni Miss Crea. 1206 ang unit number niya." Wika ng dalaga na may matamis ng itim. Kaya nagpasalamat lang ako at umalis na. Pagkarating ko sa harapan ng pinto ng 1206 ay kumatok ako ng 3 beses. Pero hindi yun masyadong malakas. Ilang saglit pa ay bumukas na iyon. Si Ma'am Crea ang bumungad sa akin. Nakadress siya na pantulog at napakanipis. At halos mag-transparent na sa kanipisan. Kaya napangiti ako sa ibang direksyon dahil nakikita niya kung saan ako nakatitig. Lalo at nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Ang buong akala ko ay magagalit siya o susungitan niya ako. Pero ibang Crea ang nakita ko noong umagang iyon. Para talaga siyang ibang tao. Ngumiti siya ng matamis sabay sabing, "Alika na sa loob. Nakapamili ka na ba ng mga ingredients para sa lulutuin mong kare-kare?" Opo ma'am. Siya nga pala Regan. Pwede bang wag mo na akong tawaging ma'am o Ma'am Crea kapag mga araw na pinapapunta kita rito? Gusto kong ituring mo ako na parang best friend mo. Yung casual at magaan na turingan lang. Sigurado ka po ba dyan, ma'am? Oo naman. Maaring hindi ko pa naipaliwanag sa'yo kung bakit ko kinukuha ang serbisyo mo para sa buong araw. Ang totoong dahilan noon ay gusto kong maranasan maging normal na tao o babae kahit isang araw lang sa
1 linggo. Yung hindi ko maiisip ang trabaho, pamilya at responsibilidad ko sa kumpanyang pagmamayari ng pamilya namin. Gusto ko lang maging normal na dalaga. Mahinahong pagpapaliwanag pa ni Clea. Walang authority sa boses. Pure pagpapakumbaba at parang dalagitang humihingi ng atensyon sa kanyang crush. Napangiti naman ako sa mga sinabi niya. Tapos may kinuha ako sa loob ng paper bag. Kaya gusto mo pala na maramdaman na maging isang normal na dalaga kapag ganitong araw na narito ako. Di sige. Good morning, Rhea, at magpahinga ka muna sa kwarto mo. Ipagdadala na lang kita ng breakfast mo ron dahil mukhang hindi ka pa kumakain ng almusal eh. Wika ko sabay abot ng isang tangkay ng bulaklak na rose. Bigla namang namula ang mga pisngi ni Clea habang tinatanggap ang bulaklak. Wow, bango naman ito. Mukhang bagong pitas ah. Saan mo to binili? Hindi ko yan binili. Pinutol ko lang yan sa mga tanim namin sa bakuran. Ako naman ang nag-aalaga at nagdidilig ng mga yan araw-araw. Ang sweet naman. Ano ba yan? Ang aga-aga kinikilig na ako. Wika ko nang nakangiti dahil surpresa talaga iyan. Nagdala rin kasi ako ng isang ham and egg sandwich dahil naisip ko na maaaring walang pagkain sa unit ni Clea. At hindi pa rin iyon nakakapamili dahil palagi siyang busy sa trabaho. Kahit nga Sabado ay pumupunta siya sa opisina. Noong makapasok na si Clea sa kwarto niya, ay agad akong nagpainit ng tubig. Tapos ipinagtimpla ko siya ng gatas na may kaunting Milo sa isang mug. May nakita naman akong kape na instant at meron ring brewed coffee pero sinadya kong gatas at kaunting Milo lang. Para naman makapagpahinga kahit isang araw sa coffee acid ang sikmura niya. Ipinainit ko na rin sa microwave oven ang dala kong sandwich at inilagay sa magandang plato. Ilang saglit pa ay kumatok ako sa pinto ng silid ni Clea at dahan-dahang pinihit ang siradura. Nagulat naman siya sa amoy na pumasok sa kanyang kwarto. Wow, ang bango. Paano nagkaroon ng ganyang pagkain eh? Wala pa naman akong nag-grocery. Sabi ko naman. Enjoy this day and enjoy the food po. Kaya wala mo nang worries at tanong kung saan at paano. Remember, normal na dalaga ka sa araw na to. At ititreat na special. At alam ko rin na kape ang gusto mo sa umaga. Dahil kailangan mong magising ang iyong diwa at magkaroon ng focus. Pero since Sunday naman ngayon at araw ng iyong relaxation, kaya bawal mo na sa kape. Milk na may konting Milo lang to. Tapos ito naman ay ham and egg sandwich. Pero paano? Tanong niya pero agad kong pinutol ang kanyang sasabihin. Shh! Walang pero at walang paano. Enjoy the food na lang. Dito lang ako sa tabi mo habang kumakain ka. Para mailabas ko rin ang pinagkainan mo after. Sabi niya naman. Regan, parang nawala yung signal ng wifi ko. May ginawa ka ba? Oo, meron. Pinatay ko ang wifi para walang pumasok na message sa phone o laptop mo. Araw ngayon ng relaxation, di ba? Alright, sabi mo eh. Nakangiting wika niya at sinimulan ng kumain. Wow, ang sarap naman ng ham na to. Sweet and salty. Perfect partner sa unsalted sunny side up egg. At tinapay. Nagiging balance lang ang alat. Ngumiti lang ako sa mga naging komento ni Clea. At noong matapos yun kumain ay lumabas na ako dala ang plato at magna pinagkainan niya. Dahil sa luto na rin naman ang beef na lulutuin ko bilang kare-kare, kaya hindi ko na kailangan magmadali sa pagluluto. Naglinis muna ako ng buong unit ni Clea.
nag-rearrange ng mga display, pati na ng mga gamit sa kusina. Napansin ko rin na may mga utensils at gamit panluto na hindi pa nailalabas sa box. Mga bago pa talaga yon. Matapos kong maglinis ng unit ay tsaka na ako nagsimulang magluto. At pagsapit ng 11:45 AM ay muli na akong kumatok sa pinto ng kwarto ni Cream, sabay bukas. Nakita kong tulog siya, kaya dahan-dahan lang ako lumapit roon at umupo sa may gilid habang hinahaplos ang buhok niya. Ilang saglit pa nagmulat na siya ng mata. Hindi ko inakalang makakabalik ako sa pagtulog. Hindi pa nangyayari sa akin ang ganito na nakapag-breakfast na ng heavy at nakatulog pa rin. Anong oras na ba? Oras na ng lunchtime. Almost 12 PM na. So, ready na yung lunch natin? Oo naman. Sagot ko pa na may malawak ng itim. Tumayo si Crea at nagsuot ng manipis na blazer, tapos nauna na akong lumabas ng kwarto at tumuloy na sa kusina. Narinig kong sinabi ni Crea, "Wow, ang linis ng bahay. Well-arranged ang mga gamit. Pati maaalikabok na electric fan, nilinisan mo rin?" Oo naman. Sabi ko sa'yo, di ba, ako ang bahala sa'yo sa buong araw na to. Kaya di ka na at kakain na tayo. Umupo na siya sa hapagkainan, tapos noong makita niya na may bagoong alamang sa gilid ng kare-kare, ay agad na siyang nagsalita. Paano ka nakapagluto ng bagoong alamang nang hindi bumabaho ang buong unit ko? Sabi ko naman. Di ba, may usapan tayong enjoy this day and enjoy the food. Walang paano at saan. Kaya sige na, kumain ka na habang mainit pang kanin. Tila kumislap naman ang mga mata niya at nagsimula na kaagad kumain. Wow! Ang sarap naman ito, Regan. Hindi lang basta masarap, kundi napakasarap. Malambot yung karne. Perfect blend sa peanut buttered at shrimp paste. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagkuha ko sa'yo bilang kasama rito sa unit kahit isang araw lang. Wika niya. Hindi na ako sumagot pa at nag-focus na lang sa kinakain. Noong makatapos ay naglabas ako ng ice cream na nakita ko sa ref. Sabi naman ni Crea, "Pas muna ako sa ice cream, Regan. Sobrang nag-i-enjoy pa ako sa lasa ng ulam sa bibig ko. Kaya mamaya na lang din ako kaunti magtututbrush." Okay, edi ako na lang. Sagot ko pa. Habang naglilinis ako ng kusina ay naroon lang din sa may lamesa si Crea, nanunood sa akin. Noong matapos ay sabi ni Crea, "May dala ka bang extra damit na bihisan?" Oo, kaya meron akong... Edi tara pala, mag-swimming tayo. May swimming pool ang condominium na to sa 20th floor. Mag-swimming muna tayo. Marunong ka bang lumangoy? Oo, konti. So, tara, let's go. Wika ni Crea at kumuha ng bihisan. Ibinigay ko rin sa kanya ang bihisan ko mula sa aking dalang backpack at inabot kay Crea para isama na sa bag niya. Pagkarating sa swimming pool ay agad nagtapis si Crea at lumusong sa tubig. Hinayaan ko lang iyon at pinanood. Sabi naman ni Crea noong naroon siya sa tapat ko, "Halika na, Regan. Sabayan mo na akong maligo para may kasama ako rito." Okay, sige. Sabi mo eh. Wika ko pa at lumangoy na rin. Matapos ang isang oras na paliligo sa pool ay sabi niya, "Regan, let's go back sa unit ko. Iba na ang epekto sa akin ng pagtitig ko sa'yo habang wala kang damit eh. I think, you know what I mean." Oo, alam ko, Crea. Sagot ko pa at bumalik na kami sa unit niya. Noonang pumasok si Crea para maligo,
Pero nagulat siya noong bigla rin akong pumasok doon. Bakit ka narito? E di para may mag-assist sa'yo. Wika ko pero agad ko nang tinawid ang aming munting pagitan at doon na rin niya binitawan ang pagpipigil sa sarili. Pero partial lang ang aming ginawa dahil hindi kakayanin kung gagawin namin doon ang laro habang nakatayo. Noong matapos makaligo ay tsaka na kami nagtuloy sa silid ni Graham. Doon na naganap ang totoong kalinga na hinahanap ni Graham. Ang bagay na sa imahinasyon niya lang nararanasan. Ang bagay na minsan niyang kinatakutan noong makita niya ang naging resulta kay Cherry. Pero sa pagkakataong ito, naisip niyang para sa kanya ang araw na iyon at handa siyang tiisin ang mga mangyayari sa pagitan namin. Noong makatapos ay nakatulog kaming pareho at pasado na 3:00 na noong magising. Sabi ko naman, Ano, gusto mo pa ba ng isa? no na Regan, sa susunod na lang ulit. Hindi ko na kaya eh. Baka kailangan mo na akong isugod sa ospital kapag inulit pa natin. Okay, offer lang naman yung sa akin. Dahil baka sabihin mong hindi mo nasulit ang araw na para lang dapat sa'yo. No Regan, I'm fine. Sobrang sulit na ako sa araw na to. 1,000% above my expectation. Wika pa ni Crea na magkahalo ang ngiti at sakit. Regan, mukhang marami ang niluto mong ulam. Iuwi mo na lang yung iba. Magtira ka lang ng isang mangkok na kaya kong ubusin. Maraming salamat sa paglalaan mo sa akin ng araw na to ha. Oh, you're welcome. Regan, sa susunod, magpo-forward na rin siguro ako ng magpo-forward na rin ako siguro ng pera kay Gwen para ikaw na mag-grocery para dito sa akin. Total, mukhang alam mo naman ang mga dapat na kinakain ko. Yung mga healthy foods para hindi ako lalong manghina sa trabaho ko. Oh, sige, no problem. Sagot ko pa at nagbihis na. Ilang saglit pa ay sabi ni Crea, huwag ka mo nang umalis. Nagpa-deliver ako ng snacks natin. Mabilis lang yun. Nasa kabilang kalye lang naman ang mga fast food kaya 15 minutes lang ay narito na yun. Okay, sige. Sagot ko pa at ilang minuto nga lang ang lumipas ay may nagdo-doorbell na. Sabi naman ni Crea, tanggapin mo na yun, Regan. Bahid na rin naman yun. Okay. Noong makuha ko na ang pagkain ay inilapag ko na iyon sa dining table at nakita kong iika-ika sa paglalakad papunta roon si Crea. Kaya agad ko na siyang sinalubong at inalalayan. Grabe ka talaga, Regan. Para akong bagong panganak sa dinanas ko eh. Sabi ko naman. So, ayaw mo nang maulit? No, hindi pwedeng hindi maulit. Hanapin ko ang pakiramdam ng ganitong sakit. Wika pa ng magandang dalaga. At noong maiupo ko na siya ay agad na kaming kumain. Naunang natapos kumain si Crea, tapos muling pumasok sa kwarto niya. Noong lumabas ay may dala na iyong sobre at inabot na sa akin. Regan, ito nang pasasalamat ko sa lahat ng ginawa mo sa araw na to ha. Kasama na rin dyan yung expenses mo sa ulam. Okay, salamat rito, Crea. So, paano? Uuwi na ako. Ayos ka lang ba rito? Oo naman. Bahay ko kaya to. Kaya sanay na akong mag-isa. Ang swerte talaga ni Gwyneth dahil may kasama siya sa bahay na katulad mo. Regan, kung sakaling ayaw na sa'yo ni Gwen, magsabi ka agad sa akin ha. Willing akong ampunin ka. Ikukuha kita ng sariling bahay o condo unit if you want. Basta ipagluluto mo ako palagi ng masasarap na ulam at aasikasuhin mo rin ako sa mga bagay na yun.
Nako, kaya mukhang malabo akong pakawalan ni tita. Isa rin yun na mahilig sa pagkain na niluluto ko. Huwag kang mag-alala. Kahit naman hindi mo ko ampunin ay patuloy pa rin akong magsisilbi sa'yo. Basta sabihin mo lang. Regan, kunin ko pala yung cellphone number mo para direct na akong tatawag sa'yo at hindi ko na kailangan pang ipadaan kay Gwen. Oo, sige, ito. Sagot ko pa at ipinakita sa kanya ang cellphone number ko habang nasa screen ang mga numero. Matapos ng aming pag-uusap ay nagpaalam na ako at iniwan ko na nga sa condo unit niya si Chris. Salamat sa pakikinig, my love, Sam. Abang-abang lang po sa kasunod nito. Ingat ka palagi, my loves. Take care and bye-bye.